Nilamon ng lampas-taong storm surge ang mga bahay na malapit po sa dagat sa Tanza, Cavite. Sa Kawit naman, isinisi ng ilan sa kalaksang pagbaha. Mula po sa Imus, Cavite, nakatutok live si Jonathan Andal. Jonathan! Emil, lagpas tao ang baha kahapon dito sa kinatatayuan ko sa Barangay Medisyon 2F sa Imus, Cavite. Pero ngayon, buti na lang, humuhupa na po yung baha. Hanggang binti na lang yung pinakamalalim. Ang sabi ng CDRRMO, 25% ng Imus ang nalubog sa baha. Ang sabi sa atin ni Cavite Governor Abing Remulla, Imus ang pinaka-naapektuhan ng habagat sa buong probinsya. Doon naman po sa bayan ng Tanza, ang naging problema, storm surge. Nadala na yung pintuan doon. Pumasok na sa mga bahay ang mga alon sa Barangay Halayhay, Tanza, Cavite. Nilamon ng dagat ang mga dingding, bubong, gamit at haligi ng ilang tirahan dito. Ang storm surge, sabi ng mga residente, umabot daw ng lagpas tao. Naglagay pa sana sila rito ng mga malalaking sandbag panangga sa alon pero walang binatbat. Tinan mo nyo itong cottage na ito. Ang naiwan po na lang, itong upuan. Pero sabi ng mayari, meron daw ditong kama, ito yung kanyang kusina, may bubong, lahat daw yon tinangay ng alon papunta dun sa dagat. Sugat-sugat si Melanie nang tamaan ng kumalas na kahoy ng kanilang bahay. Tumama po sa paa ko. Hanggang dito sir. Opo, hirap na hirap po kami. Pag bagyuhan, kailangan lumikas. Ay, yung mga anak ko po natatakot na rin sa pag malaki po alon. Tingnan nyo kung gaano kalapit yung tubig mula doon sa mga nasirang bahay. Ito yung dagat, tapos ito na yung mga bahay. Hindi ko po alam kung ano pong talagang reason, bakit po parang habang tumatagal, umuunti po yung buhangin. Dapat po talaga, wala nang bahay talaga dyan sa may tabing dagat ho. Kasi sobrang lapit na ho eh. Yung iba naman ho, nabigyan na rin ng pabahay. Kaso, ang naging problema ho, bumalik pa rin dyan. As binenta nila yung pabahay na binigay sa kanila. Pero ngayon ho, sa pamumuno po natin, hihigpitan po natin yan. Talaga ho, pag sila nailipat po natin, nasisiguraduhin po namin hindi na sila makakabalik po doon. Sabi ni Tanza Mayor Arcangelo Matro, 1,300 na pamilya sa 13 coastal barangays ang plano nilang i-relocate sa libreng pabahay ng provincial government simula sa susunod na taon. Pero meron ding ayaw umalis sa tabing dagat. Kung malayo, dito hanap buhay namin. Kung ang hanap buhay, kapalit naman kaligtasan ninyo. Hindi naman siguro marunong ang Diyos. Pwede po tayo maglagay ng libreng transportasyon para po wala na po silang gastos para makapunta pa rin po sila sa mga trabaho ho nila. Panawagan ngayon ng mga apektado rito, materyales pampagawa ng bahay, damit, kumot at karagdagang pagkain. Ang Kapuso Foundation nagpaabot ng tulong sa mga lumikas sa Tanza. Sa bayan naman ng Kawit, binabangka na ang paghahatid ng relief goods dahil abot baywang pa rin daw ang baha malapit sa ginagawang Calax o Cavite-Laguna Expressway sa Barangay Marulas. Si Kagawad Pats Meliora, isinisisi sa Calax ang baha nila ngayon. Kumitid daw ang ilog nila dahil tinambakan daw ng lupa para itirik ang pundasyon ng Calax. Kasi kung kinonsulta kami rito, hindi magkakaganyan. Sasabihin namin na teka muna kasi makaka-apekto yan sa baha. Sa ngayon, wala pa naman po kaming nakikita na ang Calax po ay may dinagdag po sa apekto ng ating habagat. We will get the full report po and we will update po the residents of the said barangay. Nauna nang sinabi ng Metro Pacific Tollways Corporation na namamahala sa Calax na walang indikasyon na ang kanilang konstruksyon ang sanhi ng mga pagbaha base sa kanilang inisyal na site inspection. Nauunawaan naman nila ang sentimiento ng mga apektadong komunidad sa Kawit at Imus kung kaya't nagsasagawa na sila ng mga hakbang para mapanatili ang maayos sa daloy ng tubig sa lugar. Ang nakita ng Kapitolyo na dahilan ng mga pagbaha, mga baradong daluyan ng tubig. Sa tingin ko po kasi, ang waterways po natin ay nako-cover ng basura. We're doing clearing operations na rin po now at malilinis po natin at mawawala na rin po ang baha dito sa lalawigan ng Cavite. Sabi ni Remulla, ang pangmatagalan nilang solusyon sa baha, master plan ng drainage system sa probinsya. Nung nakaraang taon pa raw niya ito hiningi sa DPWH Calabarzon pero wala pa rin daw tugon sa kanya. Sinusubukan naming makuha ang panig ng DPWH Calabarzon. Emil, ayon sa Kapitolyo, as of 6:50 p.m., 3 bayan na po ang nagdeklarang walang pasok bukas. Yan po ay Bacoor, Kawit at Amadeo. Yan ang latest mula rito sa Imus, Cavite. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Jonathan Andal.